Sa gitna ng mahakbang kontrabaha sa Metro Manila, gaya ng paglilinis sa mga estero, may mga proyekto rin pinag-aaralan gaya ng pagkontrol sa tubig galing Sierra Madre at paglalagay ng mga cistern o imbakan ng tubig. May mga proyekto rin para mapakinabangan ang mga bumabarang basura. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tuwing tag-ulan at bumabaha, kabilang sa mga nakikitang dahilan ay ang pagbabara ng mga water hyacinth sa mga daluyan ng tubig. Kaya kasama ang mga yan sa mga target sa paglilinis sa mga ilog at estero. Pero alam nyo bang pwedeng pakinabangan ng mga water hyacinth? Sa pamamagitan ng Water Hyacinth Treatment Facility, maaari makagawa ng mga lily pots gaya nito na maaaring tamna ng mga halaman o di naman kaya makagawa ng mga tinatawag na charcoal briquettes o uling na maaari namang gamiting panggatong sa pagluluto. Pati na ang mga basurang nahahakot sa mga daluyan ng tubig maaaring i-recycle, gaya ng plastic bottle at crushed glass na ginagawang plastic bricks o hollow blocks. Pero ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, susi pa rin ang disiplina sa basura para iwas baha. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig. Kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig. Sinabi ito ng Pangulo matapos inspeksyonin ang paglilinis ng Bully Creek sa Pasig na bahagi ng Bayanihan sa Estero program. Layo nitong hikayatin ng komunidad na tumulong sa pagtatanggal ng mga nakabara sa mga estero. Whole year round naman namin to ginagawa. It's just that this time, we will involve the community, LGU, barangay, volunteers, even private sector. Bago pa ang bagyong Krising at mga sumunod na bagyo at habagat na nagpabaha sa Metro Manila, 12 sa 23 estero ang nalinis na ayon sa Pangulo. 881 cubic meters na mga bumarang basura ang nakuha sa mga yan ayon sa MMDA. Ang 11 pang mga estero nililinis pa raw sa pakikipagtulungan sa mga LGU. May mga desiltation din daw o pag-alis sa mga lupang inanod sa estero. Yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi nadadala yung lupa. Hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno, kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para hindi madala ng tubig yung lupa. Ayon sa DPWH, pinag-aaralan pa kung paano makokontrol ang tubig mula sa Sierra Madre watershed na umaagos papuntang Pasig Marikina River. Gagawa po kami ng mga siguro 3 maliliit na dams doon sa itaas to restore mag-impound ng siguro mga 100 million cubic meters para doon muna i-impound yung tubig baha. Huwag natin palalabasin kaagad dito sa may Pasig Marikina River. Plano rin maglagay ng cistern o imbakan ng tubig tulad sa BGC sa Taguig na maaaring sumalo ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Kung ano yung available spaces in the city, pwede hong gawing cisterns ang tawag ko. Cisterns yun para yung tubig baha, yung runoff po na dumadalo, yung halimbawa umulan na hindi muna mailabas, doon muna sa ilalim. Marami po yung na-identify na mga areas, kagaya po doon sa Campaginaldo, sa ilalim ng golf course, pwede munang imbakan ng tubig baha doon kasi doon talagang perennial na binabaha. Pinag-aaralan ding maglagay ng mga cistern sa bahagi ng UST sa Espanya at Loton sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.